Sa bawat pagpanaw, may kabaong na nagiging huling tahanan ng isang kaluluwa. Ngunit bihira nating itanong, sino ang mga kamay na humuhugis sa mga tahanang ito? Ang mga taong araw-araw hinaharap ang kamatayan, ngunit patuloy na kumakayod para sa buhay. Yan, Jonah Lascano. Yung trabakong ganito, dalaga pa. Isa lang si Jonah sa ilang natulungan ng paggawa ng kabaong tulad ng kanyang katrabahong si Jericho, na 8 taon nang gumagawa na natutunan sa kanyang ama, na minsan ding nagturo sa kanya kung paano ang kahirapan ay kayang lagpasan kung may tiyaga, na ngayon naman ay kaniyang pinagtutustos sa kanyang mga anak. Para sa pamilya natin, inumulatan mo lang. At para sa kanila, ang kabaong ay hindi kamalasan, kung hindi ito ay kabuhayan, isang paraan ng pagtaguyod sa buhay sa gitna ng kamatayan. Katulad ni Jonah at Jericho, nagsimula rin bilang isang manggagawa. Minsan silang mga trabahador lamang sa paggawaan ng kabaong ng ninong nila sa kasal, ang mag-asawang Arnel at Malununa, na ngayon ay may-ari na ng isang funeral home service at metal casket sa bayan ng Paumbo. Noong 2011, nag-live doon na nga, isang mister ko, hindi pwede ganon. Paano gagawin? Dalawa na ang kanan na. So, yun, sabi ko sa kanya, bakit hindi na paano tayo sa ninang na mag-solo ng gawa ng casket. So, tinuloy namin. So, ngayon, sa kanilang mga mata, ang kabaong ay hindi simbolo ng pagtatapos. Ito ay paalala ng mga buhay na minsan ding nagmahal at nagpahalaga, na ngayon ay binibigyan nila ng marangal na pahinga. Sila ang mga taong araw-araw na nakikipagtagpo sa kamatayan, hindi upang suyuin ito, kundi upang bigyan ito ng anyo ng paggalang. Habang ang mundo ay abala sa pagtakbo ng buhay, sila ay tahimik na gumagawa ng huling himlayan.